Magandang umaga po, Ma'am Rosiana, at sa inyo na rin mga kaklase. Ito po ang ulat ng pangkat 2, pagbaybay na pasulat. Sa pangkalahatan, natupad pa rin ang payak na tuntunin kung ano ang bigkas, siya rin ang sulat sa pagbaybay na pasulat. Siyempre, hindi ito nasusunod sa salitang mga na kung isulat ay mga at ginagamit noong sa bungad ng ika-20 siglo. Mahalaga rin pag-aralan ang kaibahan ng maliit na nang at malaki na nang. Ito ay ginagamit hanggang sa panahon ng mga Espanyol, pero ito ay ginagamit na ang mahabang nang. 4.1. Gamit ng 8 bagong titik. Isang radikal na pagbabago sa pagbaybay na pasulat ang paggamit ng 8 dagdag na bagong titik. Ano nga ba ang 8 bagong titik? Ito ay ang C, F, J, N, Q, V, X, Z. Ano nga ba ang gamit ng mga 8 bagong dagdag na titik sa modernisadong alfabeto? Pangunahing gamit ng mga ito ang pagpanatili ng mga kahawig na tunog sa pagsulat ng mga salita mula sa katutubong wika ng Pilipinas. Ang mga titik F, J, V, at Z ay mahalaga upang maigalang ang tamang tunog at baybay ng mga salita mula sa katutubong wika ng Pilipinas. Halimbawa na lamang dito ay sa panahon ng mga abakada, walang F, walang J, walang V at Z. So, ang salitang Ifugao sa panahong abakada, ito ay isinusulat sa Ipugao. Imbes na F, ito ay sinusulat sa P. So, hindi na apply ang salitang kung ano ang bigkas siya ang sulat. At ibang halimbawa ay Ivatan. Ang pagsambit ay Ivatan. Ngunit kung isulat ito sa abakadang panahon, ito ay isinulat sa Ibatan. Ang V ay nagiging B sapagkat walang V sa alpabetong panahon noon sa abakada. Halimbawa ng salita mula sa katutubong wika. Alifofog. Ito ay nanggagaling sa Itawis na katutubo. Alifofog. Ito ay isinusulat sa ipo-ipo. Nagiging P at P ito sapagkat walang F sa panahon ng abakada. Pangalawa ay falindag. Flautang pangbibig. Pero isinusulat ito sa panahong abakada ng palindag. Nagiging P siya sapagkat walang F noong abakadang panahon pa. Pangatlo ay jambangan. Ito ay halaman. Isinusulat ito sa salitang jambangan. Nagiging D siya o yambangan nagiging Y. So, sunod naman ay masjid. Ito ay moske. Meaning ay gusaling simbahan ng mga Muslim. Sinusulat ito sa panahon ng abakada ng masjid. Kasi walang J sa panahon ng abakada. So makikita natin dito sa pakikinig nyo, makikita natin ang kahalagahan ng bagong titik sa dulot ng ating panahon. Kung ano ang bigkas, siya ang sulat sapagkat may mga bagong titik na naidagdag. At yun lamang po at maraming salamat. Ang susunod naman ay ang bagong hiram na salita. Ginagamit din ang 8 dagdag na titik sa mga bagong hiram na salita mula Espanyol, Ingles at ibang wikang banyaga. Tandaan, mga bagong hiram. Paalala na ang mga bagong hiram na salita ay hindi kailangan ibalik sa orihinal na anyo kung ang mga ito ay matagal nang ginagamit sa anyong abaka. Katulad lamang ng salitang forma sa Espanyol ay naging forma sa Tagalog. Hindi natin kailangan ibalik ang titik F sa forma sa Espanyol dahil ang forma ay matagal na nating ginagamit. Kaugnay din nito ang salitang tulad ng formal at di formal. Katulad din nitong kwenta sa Espanyol
at kwentas sa Tagalog. Di ba magkaparehas sila ng tunog? Kwentas sa Tagalog, kwentas sa Espanyol. Pero, ang magkaiba sa kanila ay kanilang spelling at ang ilang kaibang kahulugan. Kwentas sa Espanyol ay ang kahulugan ng account. Samantalang kwentas sa Tagalog ay kwentas necklace o alas sa leeg. Katulad ito ng banyo na ginagamit sa Espanyol, ang banyong enye, samantalang sa Tagalog ay ny. Hindi nila ginagamit ang enye. Ang bintana din ay hindi magkaparehas. Ang unang titik ang dalawang unang titik ay B, V, E at sa Tagalog naman ay B, I. Ang sa susunod, ang lumang salitang Espanyol. Mahalagang muhon hinggil sa mga lumang salita mulang Espanyol ang naganap na pagsasaabakada ng mga tunog na banyaga, gayon din ang pagbalutot sa anyo ng mga orihinal na salita. Ang mga lumang salita hiram mula sa Espanyol ay itinala ng diksyonaryo ni Pedro Serrano Lactao na pamagat ay Diksyonaryo Tagalog-Espanyol noong 1914. At meron din si Jose Villapanganiban na ang pamagat ay Diksyonaryo Tesario Pilipino-Ingles noong 1972. Kapansin-pansin. Tingnan niyo ang mga halimbawa. Kapansin-pansin na ang pagsasabakada ng mga banyagang salita upang maangkop sa sistema sa tunog ng mga wikang Pilipino. Nangyari din ang pagbabago o pagbabaluktot ng anyo sa mga salitang Espanyol upang madaling magamit sa pang-araw-araw na wika ng mga Pilipino. Katulad ng sa Espanyol, bakasyon. At naging bakasyon ito sa wikang Waray. At como esta sa Espanyol ay naging kumusta. Alam niyo ba kung ano ang kumusta? Kumusta ay galing sa salitang Cebuano. At kabayo ay naging kabayo sa wikang Kandila naman. Kandela ay naging kandila na CA. Dito naman sa Espanyol is CA ang kanyang ginagamit at sa Tagalog naman, sa Pilipino namang wika ay KA. Dahil sa D is I, sa Tagalog, sa Espanyol ay D, E. At yun lang po, maraming salamat. Magandang hapon, Ma'am Luciana. So ngayon, itatalakay natin ang tungkol sa D, bagong hiram. So ang talatang ito ay tungkol sa paghiram ng mga salita mula sa ibang wika at kung paano ito isinusulat o binibigkas sa Pilipino. So, una ay huwag gumamit ng baybay abakada. So ang bagong hiram na salita
o Espanyol ay dapat panatilihin ang orihinal na baybay o spelling. Halimbawa ng Espanyol na salita ay football, fertile, fossil, visa, vertebra, at zigzag. At pangalawa naman ay mga salita mula English na walang pagbabago sa baybay. So, di ba meron tayong 8 hiram na bagong titik? So, dahil sa dagdag na 8 titik, ang mas madali na ngayong hiramin ang mga salita na hindi binabago ang kanilang baybay. So, halimbawa nito, fern, folder, jam, jar, level. So, dito sa ikatlo ay tamang pagbigkas ng salita. May mga salita na dapat bigkasin ng tama ayon sa original na wika. So, katulad dito, ang hindi dapat bigkasin ng level ang level. So, dapat ang pagbigkas nito ay level. Punta naman tayo sa panghihiram gamit ang 8 bagong titik. Sa kasulukuyan, ang lahat ng 8 dagdag na titik sa alpabeto ay ginagamit sa 3 panghihiram mula sa wikang Banyaga. So ang unang 3 gamit ng 8 bagong titik ay ginagamit ito sa mga pangalang pantangi na hiram sa wikang Banyaga. Halimbawa nito ay si Charles, si Severino, si Catherine, si Colorado, Fidel, Felisa, at iba pa. So punta naman tayo sa pangalawang gamit na 8 bagong titik. Ito ay ginagamit sa mga katawagang siyentipiko at teknikal. So ito ay halimbawa nito ay mga carbon dioxide, avisia, palkataria, Diyos sanguinis, kurong, kuwaranto, balance, x-axis, oxygen, at iba pa. So, punta naman tayo sa ikatlo. So, ginagamit ito sa mga salita na mahirap dagdiang i-spell. Ito ay mga salitang mahirap isulat gamit ang kasalukuyang sistema ng pagsulat. Ito din ay tumutukoy sa mga salitang hiniram mula sa ibang wika na may tunog o titik na wala sa orihinal na alpabeto sa Pilipino. Kaya mahirap itong i-spell. So, halimbawa nito ay cauliflower, Flores de Mayo, jaywalking, queen, mix, pizza, at zebra. Yun lamang po at maraming salamat. Magandang hapon sa ating lahat. Ito nga pala ang aking report. Eksperimento sa English. 4.76. Ang talatang ito ay nagpapaliwanag kung kailan maaaring baguhin ang spelling ng mga hiniram na salita mula English o ibang wika at kung kailangan hindi dapat baguhin. Kailan hindi dapat baguhin ang kanilang spelling. Narito ang mas madaling paliwanag. Eksperimento ng English. Example, respelling. Example ng respelling. Ito, standby is tambay. Standby. Parang ba? Stand is tambay. Standby. Pangalawa is school. School. Yan po ang halimbawa. Dahil ginagawa ito dahil mas madaling basahin o intindihin ang mga mag-aaral ang salitang Pilipino. Bakit ginagawa ito? Bakit ginagawa ito? Para mas maunawaan at maging pamilyar ang mga Pilipino sa paggamit ng mga salitang Banyag. So, that's all for iba pala. Kailan hindi dapat baguhin ang spelling? Una, kapag nagiging katawa-tawa ito. For example, ito, Coke. Yung Coke na bibili ka na sa tindahan,
ate, pabili ng Coke, yung pag-pronounce mo is ki, o, ki. Tapos ang spelling pala ng Coke is C-O, ki-e. Yun ang example ng magiging katawa-tawa ito. So, in overall, sa madaling sabi, maaaring baguhin ang spelling kung magiging mas simple at kapaki-pakinabang ito. Pero hindi dapat baguhin kung magiging katawa-tawa o mahirap mawawala ang tamang kahulugan ng salita. And let's proceed to the 4.7. 4.7. Pause muna tayo, boss. So, let's proceed to the 4.7. Espanyol muna bago English. So, dahil sa mga naturang problema, imunumungkahi ang pagtitimpi sa lubhang pagsandig sa Ingles. Sa halip, maaring unang piliin ang magkahulugang salita mula Espanyol, lalo't may nahahawig nanyo. Dahil higit na maaling sunod ang wikang Espanyol sa pagbigkas at baybayin na Pilipino kaysa English. So, bakit Espanyol muna bago English? Dahil mas angkop ang mga salitang Espanyol sa Pilipino. Dahil mas madali itong bigkasin at baybayin. Halimbawa ito, bagahe. Sa Espanyol, bagahe. Malapit lang sa mas magaang bigkasin kaysa English. Ang English ng bagahe is baggage. So, di ba mahirap itong bigkasin. Example, another halimbawa is isla. Isla sa Espanyol at sa English naman is island. 'Di ba? Mas madali sabihin ang isla kaysa island. Sa madaling sabi, kapag may pagpipilian, mas unahin ang mga salitang hiram mula sa Espanyol kaysa English. Mas madaling gamitin ang mga ito dahil mas akma sila sa paraan ng bigkas at sulat ng wikang Pilipino. At yun lamang po at maraming salamat. Ang Shokoy ay mga salitang hindi Espanyol at hindi rin Ingles. Halimbawa, ito. Sa Ingles ay concerned, sa Espanyol ay concernido, at ang Shokoy nito ay concernado. Ikalawa is aspect. Sa Espanyol ay aspekto, ang Shokoy ay aspeto. Pangatlo, peasant. Sa Espanyol ay paisano. Ang Shokoy ay pesante. So, ang Shokoy pala ay mga salitang hindi Espanyol at hindi rin Ingles ang anyo at malimit na bunga ng kamangmangan sa wastong anyong Espanyol. So, ang Shokoy pala nga na pasabot ani kay mga kamangmangan, like dili po siya English, di po siya Espanyol, like marar siya gigama-gama ba sa mga tao, mao na ang sa Shokoy. So dili na kay nako ni tason kay taas man kayo ang naa sa copy na nahatag ni ma'am, pero ang main nga pasabot niya is kaning naa diri kana mga salitang hindi Espanyol at hindi rin Ingles. So, ang Shokoy ay kamangmangan na Espanyol. So, para kaning mga gagara-gara ra kuno ning mga gagamaan ni para ra daw
if madunggan ni mura kunog Espanyol. Pareha ang konsernado. Ting sa Espanyol kay konsernido. Sa aspeto nya Espanyol kay aspekto. Pesante sa Espanyol ay paisano. That's all. Thank you. So, sa ngayong araw ay itatalakay natin ang tungkol sa kaso na binibigkas na sa hiram sa Espanyol. So, ngayon ay sa Espanyol ang titik na H ay karaniwang tahimik. Ibig sabihin ay hindi ito nakapito sa pagbigkas ng mga salita. Ito ay napapansin sa pagbigkas ng mga salita tulad ng helio, yellow, hitsura, itsura, hacienda, hacienda, heredero, heredero, puras o pura ay oras, habilidad ay abilidad. Ngunit pa ibang salitang Espanyol na kailangan panatilihin ang H dahil may kahawig ang mga ito, na ang salitang iba ay kahulugan. Gayunpaman, lumilitaw pa rin ang H sa pagbaybay ng ilang mga salita para sa mga kadahilanang nauugnay sa estomohiya, pagkakaiba ng mga salita o upang mapanatili ang makasaysayang paggamit kahit na hindi ito binibigkas. Magbibigay ako ng mga halimbawa sa H. Sa H. Halimbawa, higante. Higante. Sa English ay giant. Kapag tinanggal natin ang H, kahit na hindi ito binibigkas sa Espanyol, ang pagsasanay na ito ay nakatulong upang mapanatili ang koneksyon sa original na anyo ng salitang Espanyol. Halimbawa naman, hospital. Hospital. Iba yung hospital at saka hospital. Kapag tinanggal natin ang H, sa Pilipino, pinanatili ang H kahit na hindi ito binibigkas sa Espanyol. Ang pagsasanay na ito ay nakatulong upang mapanatili ang koneksyon sa original na anyo sa salitang Espanyol. Ibang halimbawa naman, hueso o sa Tagalog, buto. Kahit na sa Espanyol ay hindi binibigkas ang H, ginagamit pa rin ito sa Pilipino upang mapanatili ang tamang papahayag ng salita. Ito naman, helado, yelo o sorbetes. Ang salitang ito ay ipinakita na kahit na hindi binibigkas ang H sa Espanyol, pinatili pa rin ang H sa Pilipino upang maiwasan ang pagkalito ng mga salitang walang H. Ito, hombre o lalaki. Katulad ng mga ibang halimbawa, pinatili ang H upang maiwasan ang pagkalito sa ibang salita. Walang H tulad ng hombre na ito ay maaaring magpapahiwatig ng ibang mga kahulugan. At sa huli ay magbibigay ako ng ang huling halimbawa tulad ng sa Bisaya, tulog. Sa Cebu ay tug. Yan yung pinagkaiba at yan yung mga salita na hindi malilito ang mga tao. At yun lang po at maraming salamat, Ma'am Rosiana. Thank you. Magandang umaga, Binibining Rosiana. Ako po si Iverson Mecamiras, galing sa ikalawang pangkat. At ang binigay sa akin ng antas ng aking
leader ay ang pagsulat at pagbaybay gamit ng letrang J. So, ang titik na J noon ay gagamitin sa paghiram mulang Espanyol sa salitang J ay may tunog na ha at tinatapatan ng H. So, ang halimbawa nito ay like husto, huwes, at may anyo na ngayong husto at huwes. At ang spelling nito ay magkaiba noon kaysa ngayon. Kasi ang husto noon ay ang spelling is J-U-S-T-O. At ang husto ngayon ay H-U-S-T-O. Gaya na rin ng huwes. Nang sinimula ng J-U-E-S-Z. At ngayon ay H-U-W-E-S. So, ang bagong titik na J sa mga katutubong salita na may tunog na J, gaya ng hambangan at hantong ng tausog, sinhal ng ilaboy at jinjin at ijang ng ivata. Gagamitin din ito sa mga bagong hiram na salita gaya ng jet, jam, jazz, jester, jingle, enjoy ng Ingles, Jiu-Jitsu ng Hapones, at Jataka ng Sanskrit. Ngunit, hindi sakop nito ang ibang salitang Ingles na nagtataglay ng tunog na J. Ngunit hindi gumagamit ng J gaya na laman sa salitang general, generator. Kung sakaling hiramin man ay magkakaroon ng anyong generator, general. At magkaiba ang spelling kasi ang spelling ay magkaiba. Kundi kung hiram means ang spelling niya ay D-Y tapos E-N-E-R-A-L kasi ginagamit niya ang hiram na salita like sa noong Espanyol. At hindi naman kailangang ibalik ang letra J sa mga salitang Ingles na matagal nang sinusulat ng may D-Y na spelling gaya sa salitang jeepney na noon ay ang spelling ng jeepney ay D-Y-I-P-N-I. At sa ngayon ay meron na siyang J ay spelling na ng jeepney ay J-E-P-N-E-Y. At gaya ng janitor noon, ang spelling is D-Y-A-N-I-T-O-R. So ngayon, mas nag-level up na ang ating paggamit ng magkabagong salita. So, sana po ay naintindihan niyo at maraming salamat.